ang boss natin dyan. 7 o'clock na ng umaga. Samahan niyo kami sa loob ng isang oras na punong-puno ng talakayan at kwentuhan. Siyempre, pag-uusapan din natin ang mga issues sa siguradong kapupulutan niyo ng aral at kaligayahan. Isang oras po para himayin ang mga mahalagang usapin na may kinalaman po sa atin bilang mga ang bayan. Pero bago yan, sabay-sabay muna namin kayong babatiin ng Good morning, boss! Good morning, Aljo, Carla, Audrey. Magandang umaga. Ginawa kong assignment ko. Nanood ako ng General Luna kagabi. Oh, kamusta? Napakaganda. Nung dulo ba, napapalakpak ka? Oo, napatayo lahat. Alam niyo ba, sold out halos sa lahat. Lumipat pa kami ng Rockwell. So puno yung sinihan kagabi sa Punong-puno. Rockwell. Nasa harap na nga Wow, kami. kahit weekday? Baka mamaya manunod kami ng Ulitin mo. Mamaya siguro. Okay, so sa mga boss po natin na hindi pa nanonood ng General Luna, no? Make time kasi worth watching. Educational, entertaining, kompleto po yan. Marami ka rin matututunan dun sa pelikula na hindi na ituro sa eskwelahan noon. May nangyari, ganyan. So, dapat talaga importanteng mapanood natin ito to really appreciate yung mga nagawa ng mga Filipino heroes natin. Ay, mamaya Puso, Puso! Yes, laban! Laban na. Mamaya, Kilas Pilipinas. 9:30, no? Live po yan. Mapapanood sa ibang channel. Hindi dito. Pero manunod tayo niyan. Palestine, ang kanilang kalaban sa FIBA. Asia qualifier yan para po sa Rio Olympics. Malapit na po. Sana, no? Ang tagal na rin na panahon na hindi nakasali ang Pilipinas. 1970-something, 72. Na hindi tayo nakapasok ng Olympics sa basketball. Kaya nila yan. Kaya yan. Magtiwala tayong lahat. Terence Romeo, magician. Galing. Ang daming fans, no? Si Terence Odi Romeo. Corseta sa Yan ba yung Hindi ko alam, hindi ko sigurado. Ito si Dayan ng showbiz. Hoy, wala akong alam dyan. Alright, ngayong umaga. Tatanong lang naman ako eh. Kahapon medyo sumusobra na tayo. Alright, ngayong umaga importante rin pag-usapan natin ang mga napapanahong issues. Kaya naman simulan na natin ang ating Check a moment! Alright, para sa ating unang Teka Moment, ang nag-isa nating Teka Moment ngayong umaga, alam nyo ba dyan sa may Lasal Green Hills, dyan sa may Ortigas, yung paakyat ng sa may Green Hills area, nakikita natin nagigimistulang parking lot na siya. Dahil yung mga estudyante, yung mga kanilang sundo, doon nagpa-park, nag-aantay. So, naka-standby sila lahat dyan, nagkakos ng traffic. So, sinabi ng HPG Director Chief Superintendent Arnold Gunakaw na next week daw, sisimulan na nilang ito yung mga vehicles na makikita nila na nakapark sa may Ortigas Avenue. So, yan po, lahat puro nung mga nagja-drop or nagpipick up ng mga estudyante sa Lasal Green Hills na nagpa-park dyan sa may labas ay itutow na nila kasi daw dapat responsibility na ng eskwelahan na mag-provide ng bigger spaces or ng parking lot para dun sa mga estudyante na mga sundo nila. So, ngayon, magsa-start na sila mag-tow. Merong suwestiyong binigay dyan maganda. Why not mag-provide ng bus ang Lasal at lahat ng mga estudyante dyan sa eskwelahan, ipupunta na lang sa mga malalaking malls dyan, malapit. At doon talaga, pupunta yung mga bus, pipick upin yung lahat ng mga estudyante para hindi na makapasok doon ng mga sasakyan sa Lasal. Why not, no? Magka-carpooling na lang sana ang Lasal. Pag sa ganun, may iwasan. Kasi pumaparada na sila dyan illegally. Totoo. So, And pwede ito sinabi yan. rin ni HPG Director Chief Superintendent Gunako na pwede rin nila i-practice yung alternate passing. Kung saan nagpapalitan yung mga kotse sa pagpasok sa isang linya para hindi nagkukumpul-kumpul. Kasi lahat gusto makapag-park sila na doon, tinatamad na mag-park ng malayo, nag-aantayan na. Yung Lasal kasi, alam mo naman lahat yan. Sasakyan. May sasakyan. So, di Yes. pwede lahat yan. Tsaka yung mismong lokasyon ng Lasal, parang bottleneck yan eh. Yung maiipit ka dun kapag may isa lang nag-park sa gilid. Pero ang question ko dyan, mapapatupad ba ito? Dahil alam mo naman, may mga impluensya rin, may mga kaya yung mga estudyante dito, may mga permit yung iba, may mga pwedeng payagan. Hindi magagalit si Secretary Josel Medres dyan kasi talagang ginagawa ng trabaho ngayon, no? Ng HPG at ng Secretary Almendras. Congratulations again, Secretary Almendras. Alright, congratulations. So, hamon ng boss ng bayan. Idol ni Dayan. Kasi ako naiipit ako dyan pag pumunta ako sa Green Hills. Hindi kasi from bridge Talagang yun, lahat, lahat nakapark na. Mismo sa So, may ito Lasal ng area. HPG yan. Basta legal ang towing truck na... Ano yung mga ihila. palatandaan ng legal, no?
nagpatutupad yung mga rules ng towing. MMDA. Meron pala dyan maraming talagang, magagalit dyan. meron dapat accredited ng MMDA mga towing trucks. At pagkatapos dyan, merong white and blue color sa hood at may nakalagay dyan na for complaints, suggestions, and inquiries, call MMDA. Dapat may nakalagay on both sides yan. At meron silang accreditation certificate. Ngayon, pag attended na illegally parked vehicle, hindi siya pwede itow kaagad. No? Dapat magbo-blow ng horn ang towing companies na yan, mga towing trucks, 5 times bago ka bigyan ng TVR o traffic violation receipt. Unattended, pag-i-issue sila ng TVR. Okay? So, kung wala ka doon, itotow nila. Pero dapat mag-notice ng isang attending traffic enforcer or kung sino man pwedeng magbigay sa. Hindi mo pwede itaw kaagad dyan na walang notice yan. Kasi nasan yung kotse ko? Baka kinarnap, di ba? Dapat may notice talaga yan. Hindi dapat solusyonan na rin mismo ito ng Lasal. Sila rin mismo dapat responsibility nila na mag-provide talaga ng parking spaces for the students. Dahil alam naman nating lahat, syempre, lahat dyan may sasakyan eh. Hindi natin maaalis yan. At may mga drivers din yan na naka-standby din talaga. So, tendency, magpa-park talaga yan sa labas at dyan mag-aantayan. So sana, ngayon pa lang, habang sinabi na ito ng HPG, magpulong na yung mga kinauukulan sa may De La Salle University, or De La Salle Green Hills pala, na yan, dahil pangit naman na yung mga estudyante maaabala rin pag tinow yung sasakyan nila. Hindi lang, nakakaabala talaga yung pagkuha mo pa lang. Ikaw nga, maubusan ka na ng gasolina sa EDSA, may bayad na kagad per kilometro pag itotow ka ng mga towing trucks na yan. May kolorum pa. Bawal din magpalit ng tires dyan, ng mga flat tires. Hindi lang yan. Kung magpapark ka dyan sa Ortigas, highway yan, bawal yan. Hindi lang, next month din naman sinabi din na Director Gunakaw, na HPG Chief Director Gunakaw, by next month, yung mabuhay lanes naman. Yung mga tow vehicles parked sa may mabuhay lanes. Nakatang ka na ba doon? Sa mabuhay Ikaw, like, sa mabuhay, di ba? Maganda, oo. Punta ka sa San Juan, Guevara, Pinaglapanan. Lahat din na nakapark dyan. Ito Sa Rockwell, punta ka na Rockwell, labas ka ng EDSA, hindi traffic doon. Maganda, mabuhay lanes ng MMDA. Congratulations, So sige, patuloy po niyong hanapan ng solusyon yung pare-pareho nating problema sa mabigat na trapiko sa Metro Manila. Next week na yan. Next week na sila magsisimula mag-tow ng mga sasakyan sa may Lasal. So sana naman pati yung mga drivers natin dyan sa Lasal area, makiisa din. Kumbaga, makiparticipate dito kasi mahirap talaga ako, lagi ako naiipit dyan. So this is very good news for me. Okay. Alright. So, mamaya. Siyempre, marami tayong pag-usapan ngayong umaga. Interesting topics at live discussions. Aldo? So mamaya, meron po tayong bisita. Mga kampiyon po sa larong chess. Ano ba Wow. sa Tagalog? Ginagamitan ng isip yan. Okay, so mamaya, bisita po tayo dito sa studio. Wow, mapapanood din. Meron pa ba? Meron din. Meron din. Siyempre, mga organic products, pag-uusapan natin yan mamaya. Dahlia soap. Tama ba ako? Sabon. Sabon, Dahlia soap. Okay, napakaganda mga organic products. At ito naman, napapanood din natin ang ETC, Tutok Kalikasan, at ang Entrepreneur. Kaya mga boss, abangan nyo yan. Maaari nyo rin kayo mapanood via live streaming, ptv.ph. Maaari nyo i-like aming Facebook page, facebook.com/GMorningBoss. I-follow aming Twitter account at GMorningBoss. At bisitahin na rin aming YouTube page, PTV Space PH. Dyan lamang po kayo dahil magbabalik pa ang Good Morning, Boss!